Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Itong interview kay Senator Zubiri, no, na when you look at his face, downcasted siya, balungkot siya, nanlulumo siya. Dahil dito nga sa unprecedented na nangyaring shootout dyan sa loob ng Senado. No? And it never happened ever before. Yun nga lang sinasabi ni Senator Drilon na nagtatatakbo itong si Bato, nakakahiya. Biro mo isa kang senador, supposedly kagalang-galang, nagtatatakbo ka at nagkandadapa-dapa ka na dyan sa hagdanan. Kaya natatawa yung taong bayan at nahe-headline po yan. Including itong stage na sinasabi na drama, no? Headline din. Buti sana kung headline, ang ganda ng pagkaka-headline. Ito yung tipong headline na bumababa ang tingin nila sa Senado, which is supposedly the last bastion of democracy. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Hit the bell icon and choose all. Thank you po. Yun mga ka-Wonder, itong interview ni Senator Zubiri na mayroon siyang sinabi ron, no? Sabi niya, natauhan ako. Ay, natauhan. All in a sudden, parang he was in a limbo. He was in a stage na nakaslumber. He was in a stage na medyo siguro nawala siya sa kalkulasyon o sa tamang hulog kasi ang term niya is natauhan ako. Dahil alam natin mga ka-Wonder na na-surprise nga tayo at ang daming nag-bash sa kanya, alam niya yan, na in this time of crisis where his decision was needed, he decided to abstain and in somewhere in the middle. At hindi ngayon nagustuhan ng taong bayan mga ka-Wonder. Now mga ka-Wonder, it's time for himself, no, to redeem. Kasi nga, yun yung sinabi niya eh. And fortunately, sila ni Senator JB ay nag-decide na mag-stick dito sa minority na ngayon. At ang bilang niyan mga ka-Wonder is 11 na. Ngayon, pinapansin, no, pinag-uusapan itong sinasabing natauhan. Itong si Senator Zubiri. Dahil nga ito'y nangyari under the leadership of Alan Peter Cayetano na nagkaroon nga ng kudeta na nabigla nga sila pag-grab ng power. At sinasabi nga nila na magiging patas sila. Dahil ito'y mandato, pero hindi nila mabibilog ang taong bayan eh. Kasi bakit? Bakit kailangan lang gawin yung pag-agaw ng posisyon? Bakit? At of course, nagkaroon niya yung bulong-bulungan na aagawin nga. Bakit? Na hindi niya na mabibilog yung taong bayan. Yan ay dahil dito sa napipintong impeachment trial na mabibigla ka nga mga ka-Wonder na ito ngang si Cayetano ay nagpa-convene in opposite dun sa sinasabi ni Chis Escudero. Pero wait, huwag masyadong magpapaniwala. Kumaga sabi nga ni Attorney Kapunan, do you believe him? Referring to Alan Peter Cayetano. Na kahit nagpa-convene yan mga ka-Wonder, dun pa rin tayo titingin kung ano ang naging stand nila during mga reactions nila, behaviors nila, mannerisms nila, yung mga kanilang magiging pagtrato during sa trial and especially after, no? Hearing out yung mga naging ebidensya. Kung yan man talagang mapatunayang malalakas, na sabi nga ni Sentry, 5 dyan, whether malakas ang ebidensya ay magboboto pa rin yan ng acquit. I'm not sure kung kasama dyan itong si Bongo o si Cayetano. I'm not sure about that. Pero 5 at hindi niya nga pinangalanan. Well, anyway, sinabi nga ni Zubiri na natauhan siya, ang laking mensahe nito mga ka-Wonder. Na since itong mga nasa majority ngayon ay mga DDS, and sa pagkakasabi niyang natauhan siya, umaksyon siya at mananatili siya sa minority. So this only means, nung sinabi niyang natauhan siya, pag sinabi ko sinatauhan kay para kang nagising sa ulirat na nadudun ka sa kamaliang pagdidesisyon mo. No, at nagdesisyon na siya ng tama. Na finally, sabi niya nga, na kumbaga nagkaroon siya ng discernment. Pakinggan muna natin mga ka-Wonder yung sinasabi niya para maintindihan natin at doon natin titignan yung mga pinag-uusapan natin. Senator Zubiri, bakit po kayo, you want to be identified more now with the minority? You were previously independent and you abstained when there was a change in the Senate leadership. Well, after what happened last week,
with the handling of the shootout here in the Senate. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Okay. So ang unang tanong ng media, mga ka-wonder, no, why do you want to be identified now as part or with the minority, which is yung kasamahan o yung dun sa party ni Tito Sen? Anong sagot niya? Natauhan siya, mga ka-wonder, at ang laking impact niyan. Dahil daw yung nangyari sa shootout, the way it was handled, parang yun, pag-term niya lang yung pagkaka-handle, na hindi sana mangyayari yung ganun bagay, mga ka-wonder. Dahil first time nga, at dun sa pagkakasabing natauhan ako, and then I sought for discernment, parang ganun. Pag sinabi kasing discernment, it is not just a sort of feeling. Discernment is something like, that it has something to do with your aspect, spirituality, with your soul, no? With your spirit, something like with the intervention of enlightenment, not just from the mere human attribute, no? Yung sinasabi nating parte na yan, ano? Sabi niya nga, I sought. Sabi niya for discernment. Ibig sabihin, hiningi niya yan. And the only thing for us, no, yung pinag-aaralan namin yan sa seminary, no? And when you ask someone for discernment, you are actually referring to God. Sabi niya nga, I prayed hard. Yun ang term niya Meaning, he asked God to give him discerning spirit. So, na-discern niya. Ayun ang malalim dun Na-discern niya na something is wrong. No? Although hindi niya diniretso yung wrong. Bakit? But that made him turn back. No? Magstay doon to be identified more dito sa minority, which yung pinanggagalingan niya. Bakit? Pwede niya namang sabihin, I should stay as independent. Pwede niya namang sabihin yun Bakit kailangan niyang kumuha ng side? No? At sabi niya nga, I sought for discernment. I prayed hard. And the answer would be, dun sa sinabi niyang, I prayed hard and sought for discernment between the two, the minority and the majority, which is now the DDS senators, and he decided to be with the minority, which was the former majority. Yun yung discernment na answer ng Diyos sa kanya. Sabi niya, I prayed. Hindi niya lang binanggit, of course, who is he referring to when he prayed? Of course, to God. And then what did he ask for? He sought for discernment. Ramdam, with wisdom. Para malaman mo yung totoo, yung tama at mali. Yung totoo, yung tama at mali. Alam natin sa kabilang banda, doon yung sinasabing ambassador of Jesus Christ. And why didn't he just choose yung ambassador of Jesus Christ, itong mga DDS senators? Why did he choose to be on the minority side? So, sabi niya, I sought for discernment, natauhan ako. Those are leaning towards positivity. And then, he said, nag-decide siya dun sa minority. So, yun palang mga ka-wonder, the answer is so clear, transparent, na he sought for discernment, and the answer was given to him, na doon ka magstay sa minority. Because he sees, kasama niya yung mga yan Yung kulay, yung transparency at nangyari. At yung ito nga, first time, unprecedented that happened in the Senate, yung shootout and the way it was handled, it was not actually supposed to happen. Siguro nakita niya, hindi niya lang sinabi, na dahil nga dyan, itong iba, may mga palusot pa, may mga post pa. Aroon totoong dahilan kung bakit nagkaganyan yung nangyari sa Senadong shootout. Ang dami pang dinadivert nitong mga loko-lokong ito. Ang dami mga politikong loko-loko. Nasabi nga ng mga taong bayan kailan kaya magtitino at magdadalayan ang kakapal ng mukha Meron nga ako isa, nakausap ko siya I think, Mark, it's time to gather religious group
and pray for this corrupt politicians, itong mga may systemic disease na sa pagnanakaw, pangmawalangya, papakapal na mukha. Let's pray for them that God will kill them. Masakit yun, matindi yun. Alam nyo ba yung sinasabing imprecatory prayer? There is such prayer like that. That pag hindi ka naggagamot, hindi ka natitino, ang kapal na ng mukha mo, your face is callous because it has, that your face is something like pachydermatous. Sa sobrang kapal, hindi mo na maramdaman. No, sabi niya nga, I think, let's pray an imprecatory prayer to inflict this abusive, plunderers, kung ano mga sinasabi nila. Kasi sobrang sama na ng mga yan. Gahaman, magnanakaw, ang kakapal ng muka. No? At dinadaan-daan lang sa tawa. Dinadaan lang, sanay na sanay. Para mga ex-convict in uniform. I'm referring dito sa magnanakaw, yung mga plunderer na talagang napatunayan, na talagang magnanakaw, Ngayon, kung magre-react at magagalit, nasa sapul. Nasa sapul. Yun lang ang point dun Wala tayong pinangalanan. We just said na magnanakaw, plunderer, kung sino man yung mga magnanakaw na yan, ng kabanyaman ng bayan. Sabi nga nitong kasama namin, let's pray that God will kill them. Sakit nun. And then you will die straight. You will go to hell. Diba? Imagine where there will be wailing and gnashing of teeth. Sabihin mo, tama na, time out na. Walang time out. Walang katapusan. Because the only chance is while you are still here on earth. I'm referring kung patay ka na. Wala nang chance. Habang buhay ka at magbago ka, tigilan mo yung pagnanakaw, yung pagpa-plunder. Ang dami naghihirap. Wala nang makain. Halos umiyak na. Halos ipamigay na yung mga anak. Halos tumira na sa kalsadas. Halos mangutang araw-araw. Habang ikaw ay magnanakaw, nagtatampisaw yung bibig mo sa mantika at yung pamilya mo sa pinagnakawan. Diba? Dapat talaga, pag-pray kayo na mamatay na kayo, no? Na mag-intervene na yung Diyos. Kasi sobra na Yung bigat sa loob ng damdamin ng Pilipino na naghihikahos, na ultimo yung tax nila talagang pinagpipilitan nila ibayad. Tapos nanakawin lang, magtuturuan, no? Yan, sinasabi natin yan. Na one of these days, sana magpulong yung mga religious group. At hindi naman There is such prayer like that. The other term for this is imprecatory. The other one is to inflict. Kaya ginawa ng form na implicatory. But this is actually imprecatory. This is a kind of prayer that you are invoking evil, cursing, or calling down divine judgment upon someone, na ibuhos ng Diyos yung matinding galit niya dito sa masasamang ito. Siguro for once, yung prayer nga ni Cara David, no, na nagkatotoo, but we're not sure if that is just circumstantial. No, ang gusto natin yung makita natin na talagang active and alive, na yung prayer natin sa mga taong ito na hindi willing magbago, ibuhos ng galit ng Diyos na langit sa kanila. And let's pray all together with this imprecatory prayer para dito sa mga walang hiyang ito. Kakapal ng mukha nyo. Sobra yung pagnanakaw nyo. Turuan pa kayo kung ano-ano pang eksena because of power. Sabi nila, no? Yung sinasabing gold guns and goons. Yung sinasabi ng gold glory, no? And ano ba yan? Goons, yung mga hinahire ng mga tao para magtrabaho sa kanila. That is what they are aspiring. Itong gold. Guns, iba-iba, depende sa pwesto. Kung ano yung may tatawag mong 3G. So, kawawa yung tao. At good thing, natauhan nga itong si Senator Zubiri, mga ka-wonder. At sinabi niyang, I sought for discernment and God gave him the answer. Dito sa sinasabing discernment. At dito, tinabi muna ni Senator Zubiri yung politikahan. Kahit sabi mo nag-side siya sa minority. No, hindi yan politikan. Dati niya ng side yan Sabi niya nga, I sought for discernment I prayed hard. No? Yun yung sinasabi ron. Na kahit na nakita niya nga na masyado naging agresibo ang power maneuvering. No? Yung pagpapatalsik sa Senate President. Na itong sinasabing, ayon dito sa research natin, itong sinasabing naging masyadong agresibo na. Yung power maneuvering. Kahit itong sinabi mismo rito sa research natin, this is based on my research, that Francis Escudero mismo ang umamin
na siya ang nagpasimula ng galaw para mapalitan si Zubiri. Biruin mo yan. Bersado ng brazen, talagang sasabihin mo yan. Wala nang hiya. No? At ano pa, yung mga kampi-kampi na parang minsan ginagamit pa yung drama na magiging impartial kami. Pero alam naman natin yung totoong kulay. Sabi nga ni Kapunan, paulit-ulit na nga natin sinasabi na hindi siya naniniwala dyan. So yun mga ka-wonder, napakaganda nitong sinabi ni Zubiri. And I hope that this will serve as an enlightenment to other senators. No? Na talagang dapat para sa bayan, para sa Diyos ang ating paglilingkod. Dahil hindi naman tayo magtatagal dito sa lupa, mamamatay at mamamatay tayo. At yung legacy ang iiwan mo, ang pangit. Namatay, ayan, mandarambong yan. Ay, ayan, ang kapal na mukha niyan, magnanakaw yan eh. Silang magpapamilya, o mga mandurugas yan, pero may mga iiwanan mong legacy, ha? No? Pag sinabing ganito, mabanggit pala yung pangalan mo, nasusuka na yung tao. Diba? Ay, ayan, walang kadala-dala yan, nagnakaw na yan. Nagnakaw na naman ulit yan. Mga ganun. Pero may patay ka na, ganun pa rin ang sasabihin sa'yo. Sana, maabang buhay pa tayo, ayusin natin yung ating legacy, no? Para kapag namatay tayo, ultimo kamag-anak nating best friend natin, kaibigan, kapitbahay, hindi tayo itatakwil dahil sa sobrang sama at kahiya-hiya na ginagawa natin. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong sinabi ni Senator Zubiri is very inspiring and enlightening. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.